Sa gabing tila ba kumakawala ang bugso ng damdamin ko. Kasabay ng malamig na panahon, nagliliyab naman sa init ang puso ko sa mga bagay na sana maranasan ko kahit nakakatakot. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Unti-unti kong nararamdaman ang init sa katawan ko. Init na hindi ko alam kung saan magwawakas. Pero bahala na, dahil magpapaubaya lang ako kung ano man ang tadhanang dadaan sa gabing ito. Nagpipigil lang talaga ako. Sobrang nakikiliti na ako eh. Subalit sa bawat paglipas ng mga sandali, mas nararamdaman ko pa ang mga bagay na tila ba mas dumidikit sa likuran ko. Hanggang sa tila ba tumigil ang pantasya ko. Muling gumalaw si Kuya William tapos eto, tumalikod na siya sa akin. Parang nalungkot ako bigla. Kasi naputol yung kakaibang saya na nakakakaba na nararamdaman ko. Bakit ba siya tumalikod? Kaya ito, naghihintay lang ulit ako na umarap siya sa likuran ko. At di ko na palalampasin ang pagkakataon. Hahawakan ko na talaga yun. Kaya lang, ang tagal humarap ni Kuya William. Inaantok na ako sa kakahintay. Hanggang sa naramdaman kong tumayo na siya sa kama at narinig ko na binuksan niya ang pinto at tila ba lumabas na siya ng silid. Pero naghihintay pa rin ako. Kaya lang, nakatulog na talaga ako. At sa pagmulat ko ng mga mata ko, gagi, yung kamay ko nasa loob ng short ni Dave. Kaya tinanggal ko kaagad. Uy, Maki, bakit mo tinanggal? Ibalik mo yung kamay mo. Ang sarap eh. Dave, alam mo, sira ka talaga. Kadiri ka eh. Maki, ako pa yung kadiri ngayon. Ikaw yung nagkusang pasukin ng kamay mo yung short ko. Baho tuloy ng kamay ko, Dave. Amoy patis eh. Kadiri talaga. Uy, Maki. Walang amoy ito ha. Pero ang sarap ng tulog mo ha. Magtatanghaling tapat na. Tara na, kumain pagkatapos kong mag-ML. Sige Dave. Maghuhugas muna ako ng kamay. Ang baho talaga. Amoy itlog na bulok. Kaya ito, iniwan ko na muna si Dave na naglalaro pa ng ML. At ito, diretso lang ako sa kusina. Tapos nagugas ako ng kamay habang nagmamasid sa paligid ko. Hinahanap ko kasi si Kuya William. Pero teka, parang may mali. Maki, dipit ako. Bakit mo kasi tinanggal yung kamay mo sa titi ko? Natalo tuloy ako. Pero kumain. Hinintay talaga kita na magising ka para sabay tayo. Dave,
Nasaan pala yung tatay at nanay mo? Bakit parang tayo lang yung tao dito? Maaga silang umalis kanina. Kailangan kasi ng magtatanim ng palay kaya ayun. Kahit bagong taon nasa bukid sila. Nagtatanim ng palay. Ah, ganun ba, Dave? Si Kuya William mo. Wala na, Maki. Umalis na kaninang madaling araw. Di ko na nga naabutan. Di na din kasi ako ginising ni tatay at nanay nung umalis si Kuya. Mahimbing daw kasi yung tulog ko. Basta babalik daw si Kuya kapag may pagkakataon. May emergency daw kasi sa asyenda. Kaya ayun, biglaan din yung pag-alis niya. Bigla akong nalungkot dahil sa sinabi ni Dave. Bakit ganun? Wala man lang pasabi na aalis. Para akong biglang nasaktan sa narinig ko tapos eto. Napasilip ako sa silid kung saan wala na pala yung mga gamit ni Kuya William. Nakakainis. Di man lang nagpaalam sa akin. Kaya ito, habang kumakain ng umagahan, sobrang lungkot ko. Parang may iyak talaga ako. Maki, okay ka lang ba? Bakit, Dave? Okay lang naman ako. Ganito lang ako kapag bagong gising. Hindi ka okay, Maki. Anong nangyari ba sa'yo? Bakit parang ang lungkot ng mukha mo? Dave, okay lang ako. Ano ka ba? Di malungkot ang mukha ko Sadyang ganito lang kapag bagong gising. Okay, sabi mo Pero saan tayo gagala ngayong araw, Maki? Para naman sulit yung bagong taon. Kasi bukas, may pasok na. Wala akong ganang gumala ngayon, Dave. Mas gusto ko ang magpahinga. Hinahantok ba kasi ako? Uuwi na lang siguro ako at matutulog. Ganun ba, Maki? Sayang naman. Pero sige, ikaw ang bahala. At saka may ipapadala ako sa'yo. Inihanda na to ni nanay kanina. Ano yan, Dave? Wika ko habang may kinukuha sa rep si Dave. Lechon to, Maki. Iuwi mo daw sa inyo. Sige, Dave. Salamat Uuwi na din pala ako pagkatapos natin kumain. Okay ka lang, Maki? Basta bukas huwag kang nga absent. Oo naman, Dave. Kaya ito, nagpatuloy lang kami sa pagkain ng umagahan. At habang malungkot ako, parang tila ba panaginip lang ang lahat ng nangyari. Parang di totoo. Hindi nga kami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap man lang ng matagal. Tapos, umalis na pala kaagad. Paano na yun? Tapos na ba ang lahat? Nakakalungkot lang. Kasi kung sino pa yung taong gusto mong makita at makasama, siya pang tila ba inilalayo sa'yo ng tadhana mo. Pero bakit? Maki, okay ka lang ba talaga? Kakaiba ka kasi ngayon. Oo, Dave. Okay na okay ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Nakakalungkot. Pero wala na Iniwan na ako.